improve your personality. Hindi pa pwede sabihin, tinanggap niya na akong ganun, okay na ako, kahit yun, losyang na ako. Oh. Hindi pa pwede ganun. You need to improve yourself. Ganun din si Mr. kay Mrs. Or kahit na, better said, sa boyfriend mo o sa girlfriend mo. Why? Baka naman, naku, baka makakita siya na masingitan pa ako. Oh. Masulot pa ako, that's the word. Baka masulot pa ako. You need to what? To be acceptable. Katanggap-tanggap. Ganon ang sinasabi rito ni Pablo. You know, hindi porke ikaw ay na-born again na, hindi porke ikaw ay tinanggap na ng Panginoon bilang isang anak niya, ay sasabihin mo, Lord, natanggap ko naman ako ng ganito, okay na, di ba? Nagkakamali ka. You need to keep yourself acceptable. Kung nung araw, tinanggap ka ng Panginoon, oo. At ang pantalon mo, kung magpantalon ka hanggang dito na, ang iyong pantalon. Okay? Kaya magkakad ka ganyan na. Okay? Ang punja mo, ganun. Nandito na ang punja ng pantalon mo. Ibig ba sabihin ganyan? Ibig ba sabihin yan tawag dito ay, Lord, tinanggap mo naman ako, na-born again ako ng ganyan. Okay na, Lord. Hindi. From that moment on, you learn, you ask God to be acceptable, always satisfying in the eyes of God. Kaya nga tinatawag na living sacrifice, it's a day-to-day living. Habang humihinga ka, you don't stop what? Pleasing the Lord. Andiyan ba kayo mga anak ng Diyos? You don't stop pleasing the Lord. You want to change, you want to do this thing. Why? Sapagkat nais mong maging pleasing sa mata niya. You always want to be acceptable. Huwag nating isipin na tama na to, okay na ito. No! Don't stop there. As long as you're living, habang kayo nabubuhay, dapat nag-i-improve ka para sa Panginoon. Dapat tayo ay nagpapatuloy na nagmamature. Dumadaan ang panahon, dapat mga anak ng Diyos, ang sabi rito ni Pablo, kinakailangan mas lalo tayong nagiging satisfying, pleasing sa mata ng ating Ama. Mga ng Diyos, napapakinggan niyo po ba yung sinasabi ko? Nakukuha niyo po ba ang sinasabi ng salita ng Diyos ngayon? You don't stop there. Isipin mo, ano ba ang dapat kong improve sa buhay kong ito? Sa aking katawan, dahil pinag-uusapan natin dito, is what? Is a God-controlled body. Kasi, sabi niyo, offer yourself as a living sacrifice. Your body as a living sacrifice. Ano ba ang dapat kong improve? Sa character ko. Ano ba ang dapat kong improve? Okay? Hindi pa pwedeng sabihin, ganito na ako, tanggapin nila akong ganito ako, no? No! Be willing to change. Because God can change your life. He can change your attitude. He can change everything about you. The key is here. You present yourself to God. That's the key. I-alay mo sa Kanya at sabihin mo, Lord, bahala ka na po. Yun naman po, pinaka-sikreto dyan. At sabihin mo, Lord, nandyan na, bahala ka na dyan, Panginoon. I'm at your disposal. Mag-decide ka, Panginoon, at ako po ay susunod. It's like making God the navigator of your life. Still, tayo po yung nagdra-drive sa buhay na ito, tayo nag-ano. Okay? Alam po ba ninyo mga kapatid ko, kung wala yung navigator sa ano yung tumatakbo ng mga tao dito, yung mga Dakar races. Okay, mga Dakar. Alam po ninyo, ang talagang buhay ng mga driver ay yung mga navigators. Sapagkat kung mapapansin po ninyo, ang mga navigators hindi po lang yan kakwentuhan sa loob ng ano. Hindi po yung kakwentuhan ng driver sa loob ng sasakyan. Yan ang buhay ng driver. Sapagkat pagka pumapasok na sila sa mga tawag dito, mga makikipot na daan at mga ano sasabihin ng navigator, mula dito, 2 kilometro yan, puro putik yung dadaanan natin. So kailangan maging handa yung driver kung paano niya kukontrolin ngayon ang takbo niya. Sapagkat pagka puro putik yan at bumilis ang takbo niya, dire-diretso sila kung saan sila dapat dumiretso. Sasabihin din ng navigator, simula dito, okay, kinakailangan 1 kilometer from this area, habang tumatakbo ka ngayon, kinakailangan may sharp curve dyan, kinakailangan mong iikot na kaliwa ng todong-todo. Sapagkat kapag hindi mo kiniliwa ng todong-todo yan, tayo ay tatalon sa bangin.
Ano, sapagkat yung navigator, nakikita niya yung what's ahead sa kanilang nilalakaran. At siya nagsasabi, para kung kakaliwa ka, kung dediretso ka, kung kailan ka babagal. That is the Lord sa buhay natin. Siya yung nagmamando. Why? Sapagkat siya ang nakakakita what is ahead of us. Kung tayo ay heading for a cliff, at tayo magbabagsak, or kung kailan ka dapat huminto, o magbagal, at kailan ka dapat lumiko. Tandaan po natin, dito sa buhay na ito, ikaw pa rin ang nagdadrive. You can either choose to obey your navigator, that is God, or choose your own way. At mga kapatid ko, ito po ang mabigat sa buhay nating ito bilang mga mananampalataya. Okay? If you want to be always acceptable sa mata ng Panginoon, well, kinakailangan mong you have to choose yung kalooban ng Panginoon kaysa sa kagustuhan mo. Mag-trust ka sa Kanya sapagkat siya ang nakakakita, siya ang may hawak ng mapa ng iyong buhay. Maraming mga Kristiyano ang bumagsak at nahulog sa bangin at hirap nang makabalik sa Panginoon. Yan ay bunga ng hindi niya pagkinig sa navigator ng buhay niya. So beware. Amen po ba mga anak ng Diyos? Amen. Beware. You make yourself, you live this life holy, exclusively yours, my Lord. Acceptable, always trying to please God. Pleasing in His eyes. Satisfying in His eyes. At, ganun din po, kinakailangan natin, okay, sa buhay nating ito, okay, ay hindi lamang tayo a body-controlled, a God-controlled body, kung hindi dapat din po, tayo po ay God-controlled mind. Hindi tayo pwedeng mabuhay ng a living sacrifice life. Kung ang control lang ng Panginoon, yung laman natin, yung flesh natin. Kinakailangan pati mind. Alam po ba ninyo mga kapatid ko, bago kumilos si flesh, kinakailangan mo ng mag-utos si mind. Amen. Diba? Kinakailangan mo na mag-utos si mind bago kumilos si flesh. Minsan na nakikipag-argue si flesh kay mind. Pero ang nasusunod pa rin ay si mind. Nandiyan yung ang battle ay nasa utak. Ang battle ay nasa ating pag-iisip. Kaya kung ano ang mapagdesisyonan, yan ang pinaka-Supreme Court. Kung ano man ang mapagdesisyonan ng utak natin o ng mind natin, yon ang gagawin pa rin. Hindi katawan. Sabi po ron sa verse 2. Natapos na po tayo sa verse 1. Sabi po ng Romans chapter 12 verse 2. And do not be conformed, ito yung first half ng verse 2. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Ano sabi po rito ni Pablo? Do not be conformed to this world. Now, the word here is conform. Now, alam po ba ninyo ibig sabihin ng verse na ito, yung word na conform sa Greek word? Ang ibig po sabihin ng conform is to fashion or to shape. Alam po, parang sinasabi rito ni Pablo, alam ninyo, kapag ikaw ay nabuhay ayon sa takbo ng sanlibutan ito, ang magiging korte mo o ang magiging shape mo, okay, ay shape na gusto mangyari ng mundo ito. Para bagang ito ang sarili ko, sige, lilukin mo ako or in sculpture yung ikorte mo.